daw sa inyo. Sabi ni Anong last Sunday, no? Dalawin ninyo yung inyong mga mahal sa buhay na yumao dahil kung hindi, kayo ang dadalawin nila. No? Minsan yan po ang paniniwala, no, ng nating mga tao na kung saan kapag hindi natin dinadalaw o nakakalimutan na natin yung ating mahal sa buhay na yumao na, ay parang feeling natin at naniniwala yung marami sa atin na itong mga yumao na ito ay nagpaparamdam, ano? At minsan sa panaginip, minsan habang ikaw ay nakaupo lang o naglalakad, no, nasa inyong sariling tahanan. But the reality is, yun po mga ganong paniniwala ay wala po katotohanan. Ano? Dahil yun po ay patay na, o maaari man pong maaaring nararamdaman ninyo na sila ay nagpaparamdam sa inyo, yun po ay dahil naalala nyo lamang, no, yung kanilang pong presensya nung sila po ay nabubuhay pa. At yan po yung pinakamagandang attitude na dapat po natin patuloy po natin alalahanin yung mga mahal natin sa buhay na yumao. No? At tayo po, ng mga Pilipino, tayo yung higit na nagpapahalaga sa mga mahal natin sa buhay na yumao na. Kaya, binibisita natin sila, no, sa kanilang puntod. But, it doesn't mean na tayo po ay nag-celebrate ng kanilang pong kamatayan. Okay? Kaya, sino rito yung mga nabati ng Happy Halloween? Meron bang nagbati sa inyo? O kayo mismo yung bumati ng Happy Halloween? Ano? Hindi po dapat natin yung ginagawa kasi hindi po kailanman nagiging happy ang Halloween. Ano? And if you know the history of Halloween, ay parang baka mag-imbal po kayo. But we are not celebrating Halloween, but we celebrate life. Amen? Amen. Ang ating pong sineselebrate ay ang buhay. So ngayong umaga ay aking pong binigyan po ng in relation, no, sa ating pong nangyari, no, last few days ago or at kailan ba yun? Ilang araw lang, no, ay nagkaroon po tayo ng tinatawag na undas o piyesta ng mga patay. Ano kaya ang nararamdaman ng mga patay habang sila nagpipiesta? Okay. Ay gusto ko pong i-connect ito pong mensahe ng Diyos ngayong umaga sa Ezekiel chapter 37 verses 1 to 14. Ito pong mga aral ng pangitain sa isang sementeryo. Tayo muna sandaling imuko at tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami Lord ay nagpapasalamat ngayong umaga sapagkat nilayon mo po na kami ay dalhin sa lugar na ito at makarating ng ligtas at may kagalakan sa aming mga puso. Dahil handa kaming magpuri, sumamba, at magpasalamat sa iyong kadakilaan at sa kabutihan mo sa aming buhay. Higit sa lahat po ng iyong mga ginagawa, Panginoon, sa amin at sa lahat ng ipinagkakaloob mo sa amin. Kaya purihin ka at sambahin ka, Panginoon, ngayong umaga. Ito po ang araw na kung saan kami po ay magsama-sama upang itaas ka at aming parangalan, Panginoon Diyos. Dahil napakabuti po tapat ka, Panginoon, sa amin. At dalangin po namin, Panginoon, na sa amin pong pakikinig ng iyong pong salita. Nawa, patuloy po kayong kumilos sa aming mga puso at manahan ka, Panginoon, sa aming pong buhay. Bigyan mo po kami ng sapat na karunungan at katalinuhan upang maunawaan namin ang hiwaga ng iyong mga salita. At may apply po namin ito sa aming pong buhay sa pang-araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga aral ng pangitain sa isang sementeryo. Ito po ang ating tatalakayin ngayong umaga from the book of Ezekiel, chapter 37, verses 1 to 14.
ito po ay isang kakaibang pangitain ni Propeta Ezekiel. Bakit po ito ay kakaiba? Sapagkat siya po ay dinala ng Diyos sa isang sementeryo na kung saan ay puno-puno ng ang isang lambak, no? Ay puno po ng mga buto or kalansay. Itong mga kalansay na ito ay nagsama-sama. At sabi po dito sa verse 8, ito'y nagkaroon ng laman, itong mga kalansay na ito, subalit walang hininga. At nung dumating po ang hininga, sinasabi rito sa verse 10, sila ay naging isang hukbo. Isang napakalaking hukbo. Ano nga ba ang kahulugan ng pangitain na ito ni Propeta Ezekiel sa lambak na kung saan ay napakaraming kalansay? Ang mga kalansay po ay kumakatawan sa isang bansang Israel. Sabi po ng verse 11, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. At sinabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Definitely, ito pong pangitain na ito ay hindi po literal na siya ay nasa sementeryo at nasa na kung saan ay ang lambak ay puno ng mga kalansay. Kundi ito po ay kumakatawan sa bansang Israel na kung saan sila po ay patay dahil sa kasalanan. Amen? Patay sila dahil sa kanilang kasalanan. Ang mga libingan ay ang mga bansa kung saan nakakalat ang Israel. Ibig sabihin, dahil ang mga Israelita po ay nagkalat sa iba't ibang mga bansa, dahil ang mga Israel po ay makasalanan, at kung saan po sila naroroon na bansa, yun po ay itinuturing na libingan. At yung pagkilos ng mga buto ay ang kanilang, ito po'y nangangahulugan, ang kanilang pagbabalik sa kanila pong lupain. At ang hininga at buhay ay nagsasabi ng kanilang pagbabalik loob kay Kristo sa hinaharap. So it talks about the prophesying in the future, kung ano po ang mangyayari sa mga Israelita na kung saan una sila po ay patay dahil sa kanilang mga kasalanan. Subalit darating ang araw na sila po ay magbabalik loob sa ating Panginoong Jesucristo. Now, itinuturo po ng pangitain na ito ang mga prinsipyo ng buhay na inilarawan po sa talatang ito na una, ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkastigo at paghuhukom ng Diyos. Sabi po dito ng verse 1 to 3, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. At tinanong niya ako, tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Makikita po natin na ito po, kayo po, ganon ang kalagayan po ng Israel ay dahil po sa kanilang kasalanan. Sila po ay pinangakuan ng Diyos na pagpapalain. Subalit, hindi po sila sumunod sa ating Panginoong Diyos. Pagpapalain sila kung sila ay susunod sa mga utos ng Diyos. Ay sabi nga rin sa Deuteronomy chapter 28.
Sabi nito sa Deuteronomy chapter 8, verse 28, verse 1, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. And verse 2, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Now, ano po yung mga pagpapala na sinasabi rito ng Diyos na maaaring kanya pong igawan sa bansang Israel at sa mga taong patuloy na sumusunod sa kanya? Sabi niya, kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Ibig sabihin, pagka ang tao po ay sumunod sa Diyos, kahit saan man siya naroon, anong bansa man siya naroon, siya ay pagpapalain ng Diyos. Sabi pa rito, pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop, pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. So, ibig sabihin, pauunlarin ng Diyos ang kabuhayan. Hindi lamang po yung ating sariling pamilya, kundi from generation to generation, yung blessing ng Panginoon ay patuloy niyang ipaparanas sa kanyang mga anak na tapat na sumusunod sa kanya. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman ang inyong masahan ng harina. Ibig sabihin, yung provision ni Lord, lahat ng pangangailangan ng tao, ipaparanas ng Diyos, magiging sagana. Kapag ang tao po ay natututong sumunod sa utos ng ating Panginoon. Sabi pa rito sa verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Wow, hallelujah. Amen. Lahat ng gagawin ng tao. If you obey the Lord, kung susundin mo ang Diyos sa kanyang mga utos, anuman ang iyong gagawin, pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. And verse 7, sabi pa rito, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalabanan sila sa inyo. Lalabanan sila sa inyo. Ngunit magkanya-kanyang takas. So ang kaaway ay hindi magtatagumpay sa buhay ng isang tao o sa kanyang pamilya kapag siya po ay sumusunod sa Diyos. And verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay sa inyo. And verse 11, sabi rito, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibinigay ninyo o ibinigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani at ang inyong bukirin. At sa mga sumusunod po na verse ng Deuteronomy chapter 28 from verse 15 to 68, yun naman po ay yung ipubunga kapag ang tao po ay susuway sa utos ng Diyos. Kung titignan niyo po mabuti, from verse 15 to verse 68, dyan po nakalahan ang lahat, ang magiging resulta kapag ang tao po ay sumusuway sa utos ng Diyos. Kung papansinin ninyo, mas mahaba. Tama po ba? Compared to blessing na ibibigay ng Lord sa mga taong sumusunod sa Kanya, ay yung verses 1 to 14 lamang. And if you take a look this chapter, makikita po ninyo na mas, ibig sabihin, mas marami po ang sumpa na gagawin ng Diyos kapag ang tao po ay hindi sumusunod sa Kanya. Mas maraming sumpa, napakaraming resulta ng ating buhay kapag tayo po ay hindi susunod sa ating Panginoon. Now, makikita natin sa mga talatang ito na sa kabila po ng pangako ng Diyos ng pagpapala, ano po ang ginawa ng mga Israelita? Mas pinili nila ang sumuway sa Diyos
Kaya ang sumunod po ng mga talata ay na mga pangyayari ay kaguluhan sa kanilang buhay, maging ng bawat isa sa kanila. Ano po ang nangyari pagkatapos po ng pagsuway ng mga Israelita ito sa Diyos? Sila po ay nabihag ng mga Assyrian. Nabihag din sila ng mga Babylonians. At doon lamang po sa panahon ni Ezra at Nehemias, sila po ay nagbalik sa kanilang lupain at ipinarana sa kanila ng Diyos ang pagpapala. Doon ipinaranas ng Diyos yung pansamantalang pagbabagong buhay ang naganap sa kanila. Subalit, bumalik ang pagsuway at muling bumalik ang pagdidisiplina ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, kung titignan po natin mabuti, kung ang tao po ay sumusunod sa Diyos, mayroon pong pagpapala. Subalit kung ang tao po ay sumusuway sa utos ng Diyos, ay meron pong sumpa at pagdidisiplina ang gagawin ng Diyos sa taong sumusuway sa Kanya. Kaya ito pong mga Israelita ay patuloy na nakakaranas ng pagdidisiplina mula sa ating Panginoon. Sila po ay sinakop at inapig ng mga Romano hanggang dumating ang siglo ng kung saan ang pag-uusig at si Kristo po ay patuloy na tinatanggihan hanggang sa siya ay pinako sa krus. Marami pa rin po sa atin ang patuloy na sumusuway sa Diyos. Naliligaw ng landas at tumatalikod sa ating Panginoon. Subalit ang Diyos ay napaka-gracious. Amen. Amen. Ang Diyos natin ay maawain, mahabagin at mapagmahal. At ang Diyos po ay nangungusap sa mga nababagabag at naapi. Kaya ano po ang utos ng Diyos kay Propeta Israel? Ang sabi niya rito sa verse 4 to 6, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Ganon na lamang po ang pagmamahal ng Diyos. Kahit po sa mga taong nagkakasala sa Kanya. Kahit sa mga taong sumusuway sa Kanya. Kahit sa mga taong nakakalimot at tumatalikod sa Kanya. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Mahal pa rin ng Diyos ang makasalanan. Kaya sabi ng Diyos sa kay Propeta Israel, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Ito ay isang kakaibang utos kung tutuusin. Naranasan niyo na po ba ang pumunta sa puntod ng inyong mahal sa buhay, tapos kakausapin sila? Kinakausap natin sila, di ba? Ano yung madalas nating sinasabi sa kanila? Gabayan mo kami. Paano kagagabayan eh? Patay na yun. Pwede siguro sabihin natin, makipag-usap tayo, no? Mahal na mahal kita, kung alam mo lang. Di po ba? Bagamat hindi mo na yung sumasagot, pero usually yun po yung ating sinasabi, di po ba? Sana kung buhay ka pa, ngayon ay magkasama tayo. Ang utos ng Diyos kay Propeta Ezekiel, ang sabi niya, magpahayag ka sa mga kalansay na ito.
ang kanyang pagpapahayagan ng salita ng Diyos ay hindi po patay. Patay lamang sila dahil sila po ay makasalanan, but physically, they are alive. Patay ang kanilang mga espiritu, sapagkat sila po ay sumuway sa Diyos, sapagkat sila po ay malayo sa Diyos, sapagkat sila po ay tumalikod sa Diyos. And He speaks blessing. He speaks life sa mga kalansay na ito, sa mga patay na ito dahil sila po ay makasalanan. At ang Diyos po ay patuloy na nagsasalita pa rin sa mga patay. Patay dahil sa kasalanan. Amen? Sabi ng Diyos dito, binibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. So, dito po, sinasabi na si Propeta Ezekiel ay nagpahayag po ng salita ng Diyos upang magkaroon po ng buhay ang mga taong patay sa kasalanan. At ang ating Panginoong Diyos hanggang ngayon ay patuloy na tumatawag sa mga taong sa tingin natin ay wala ng pag-asa. Sa mga taong alam natin na patay sila dahil sa kanilang kasalanan. Sabi po ng Isaiah chapter 1 verse 18, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, no? Take note of this. Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilang sa kabutihan. Ang Diyos po ay nangungusap even sa panahon po ni Propeta Isaiah. Ang sabi niya rito, siya po ay nananawagan at sinasabi niya, gaano man kayo kamakasalanan, handa kayong patatawarin ng Diyos. Ano man ang inyong karumihan, kayo ay gagawing busilak at gagawing maputi ang inyong buhay, ang inyong puso. Ganon po ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga siya pumarito sa sanlibutan, hindi po ba? Hindi po para sa mga banal, kundi siya ay pumarito para sa mga makasalanan. Yan ang purpose ng Panginoong Jesucristo. Kung bakit siya po ay isinugo, kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao sa katauhan ng Panginoong Jesus, upang sa gayon po ay lumapit sa Kanya ang lahat ng mga tao. At magkaroon ng pag-asa ang kanilang buhay. Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagay. Ibig sabihin, ang lahat po ng kabigatan, ng dala po na mga luggages natin, luggages of sin. The reason why tayo po hindi tayo basta-basta nakakausap. Bakit? Sapagkat daladala po natin yung maleta ng kasalanan. Daladala po natin yung bitbit po natin at nandito sa ating mga balikat yung bigat ng kasalanan po natin. Daladala natin yung mga luggages ng nakaraan. Mga kasalanan natin na hanggang ngayon hindi pa natin isinusuko sa ating Panginoon. Yan po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, lumapit sa akin kayong lahat ng napapagal. Dahil alam ng Diyos at nakikita ng Diyos yung hirap natin pong nararanasan. Resulta ng ating kasalanan dahil hindi pa natin isinusuko sa Kanya. Ang Diyos ay tumatawag sa mga nawawala ng landas at sa mga tumatalikod sa Kanya. And the question is, tumutugon ka ba sa Kanyang panawagan? Tumutugon ba tayo sa panawagan ng Diyos? In church, God is calling us.
God is calling us. Dahil hanggang ngayon, bitbit mo pa rin ang bagahe na yan. Yung mga dala-dala mo. Kaya hindi ka uusan. Baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin tayo dahil sa ating kasalanan. Baka hanggang ngayon ay alipin pa rin tayo ng kasalanan. Kaya ang Diyos ay patuloy na nanawagan sa atin. At nangungusap ang Diyos sa panahon na tayo po ay napapagabag. Ikatlo, nakikilala tayo ng Diyos kung nasaan tayo at binibigyan tayo ng buhay. Kilala ka ng Diyos. Amen? Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso. Alam ng Diyos at nababasa ng Diyos kung ano ang nasa isipan mo. Now, ano pa nga ba ang mensahe ng ating Panginoon? Dito po sa verses 7 to 14, dito po ay pinapakita na ang mga buto ay nagsama-sama hanggang nagkaroon ng laman, ngunit walang hininga. Dumating ang hininga at buhay at ipinanganak ang isang napakalaking buko. Ang pagbabalik ng Israel sa kanilang lupain ay isang himala na hinulaan po ni Propeta Ezekiel. At ang darating na mga araw ay magdadala ng pagbabagong loob, hininga at buhay. Mga kapatid, tayo po ay minsan na rin naging patay dahil sa kasalanan. Amen. Tayo po ay nabubuhay sa kawalan. Tayo po ay nabubuhay noon na walang direksyon. Hanggang sa tayo po ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Isinuko natin ang ating buhay sa Kanya. Kaya tayo ngayon ibinigyan ng buhay. But there are times na minsan po nangihina pa rin po tayo. Dahil pinapaalala sa atin ang kaaway ang ating mga nakaraan. Katulad po ng mensahe kanina, yung deception ng kaaway. Sinasabi ng kaaway na hindi tayo mahal ng Diyos. Sinasabi ng kaaway na pangit tayo sa paningin ng Diyos. Sinasabi ng kaaway na wala tayong kakayanan. Sinasabi ng kaaway na mahina tayo. Sinasabi ng kaaway na wala na tayong pag-asa. Subalit, lagi po nating pakaisipin noong mga panahon na tayo po ay binigyan ng Diyos ng hininga at buhay. Lagi po nating alalahanin na kung paano po tayo nagbalik loob sa ating Panginoon. Gawin po natin kalakasan kung paano natin nakilala ang Diyos. Gawin po natin kalakasan kung paano po natin pinaglingkuran ang ating Panginoon. There are times na tayo po ay nanghihina, balik po tayo sa Kanya. Bumalik po tayo sa Kanya. Lagi nating tandaan, binuhay ni Kristo ang mga patay sa kasalanan. John chapter 11 verse 25, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. So ano po ang
itinuturo sa atin ng talata na ito, natin pong pinagbulay-bulayan from the book of Ezekiel chapter 38 verses 1 to 14 o 37, 1 to 14. Ipinakita dito sa atin na ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkastigo at paghuhukom. At upang hindi po tayo kakastiguhin at didisiplinahin ng ating Panginoon, sumunod po tayo sa Kanyang mga utos. Amen? Magpatuloy po tayo sa Kanya. Magpatuloy po tayo sa Kanya. Ikalawa, nangungusap ang Diyos sa mga napapaghabag at naapi. Huwag po natin isipin na wala ng pag-asa. Kapag tayo po ay nanghihina, nalulungkot, at feeling natin o pakiramdam natin ay parang wala ng pag-asang baguhin ang ating buhay o baguhin o mabago ang ating mga mahal sa buhay. Church, lagi po nating tandaan. God is the God of second chances. Actually, hindi nga second chances. Unlimited chances yung ibinibigay ni Lord. Napakaraming pagkakataon ang binibigay ni Lord sa atin para tayo po ay lumapit sa Kanya. At ikatlo, nakikilala tayo ng Diyos kung nasaan tayo at binibigyan tayo ng buhay. Alam ng Diyos ang ating pong pinagdadaanan. Alam ng Diyos kung saan tayo. Pagtiwala lang tayo kay Kristo at mabubuhay ka. Amen? Purihin ang ating Panginoon at magandang umaga po sa ating